Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. The topic that we're gonna discuss today is courage that motivates a believer. Courage that motivates a believer. Ano nga ba yung lakas na yon? Sabi natin kanina, yung lakas nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Na si Jesus Christ nasa puso natin in spirit and in truth. Na ang lakas natin, walang ibang panggagalingan kundi si Jesus Christ sa ating Panginoon Diyos. Kasi pag si Lord ang nagbigay ng lakas sa atin, infinite yan. Pag binigyan tayo ng lakas ni Jesus Christ, hindi kaya tayong talunin ng kahit sino man. Because the power and the strength of the Lord is really conquers and really victorious. Totoo yan. Ano ang foundational verse natin? We're gonna read the book of 1 Samuel, chapter 17, verse 49. Then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sunk into his forehead, and he fell on his face to the earth. 1 Samuel 17:49. Then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it, and he struck the Philistine in his forehead, so that the stone sunk into his forehead, and he fell on his face to the earth. 1 Samuel chapter 17, pag binasa natin ito yung storya ni David at ni Goliath. Yes, the Philistine Goliath mocks the God of Israel, mocks the people of Israel, and yet a very faithful, a man of God who happens to be a shepherd of sheep, siya ang tumalo kay Goliath. Yung topic natin ngayon, courage that motivates a believer. Kahapon pinag-usapan natin yung diligence. Hindi natin masisi yung iba kung bakit nawala ng drive sa buhay. Kung bakit dating masipag, nawala ng sipag. Kasi naibagsak ng hamon ng buhay. Yung dating active nakikita natin. Yung dating nakikita natin na masayahin, merong motivation, talaga namang ang sipag magtrabaho, masipag sa negosyo, masipag sa lahat ng bagay, but somehow, at some point in time in his life, in her life, he was pinned down. Ibig sabihin, ibinagsak ng Goliath ng buhay. Ngayon, sabi natin kanina, pag tayo binigyan ng lakas ng Panginoon, walang makatatalo sa atin. Same thing that happened to David. He was just a boy. Yung mga kapatid ni David, mga full-grown na yon, mga fighter na yon, mga warrior na yon. Nakikipaglaban talaga sila, nakikipagdigma talaga sila sa mga Canaanites, sa mga Philistine, lumalaban talaga sila. But at some point in time, nakahanap sila ng katapat nila, si Goliath. Wala silang magawa dahil ang laki, higante. Walang pinagkaiba yan na sometime at some point in our life, yung dating motivated tayo sa buhay, biglang humakbang si Goliath papalapit sa atin at bigla tayong ibinagsak na wala tayong kalaban-laban. Bigyan natin ng point yung mga tao na pinag-usapan natin kahapon. Ang kasipagan, somehow, meron talaga na implant sa bawat tao. Lalo pa nga kung tayo ay napalaki ng mga magulang, talagang masasabi nating masisipag na impart sa atin. But at some point in life, nawala yung motivation na yun. Anong gagawin natin? What will be, where is our courage when we are being defeated? Alam nyo, yan ang power ng Word of God. That's the power of Jesus. That's the power of His Word. Kaya yung pakikinig natin ng morning devotion, it gives us power. Hindi tinalo ni David si Goliath sa malaking sword or spear or something. First thing foremost,
by his faith because he knows that he has a bigger God than Goliath. Ang tinignan ni David, hindi yung laki ni Goliath, kung hindi yung laki ng Diyos niya. Anytime God requires us to face trials and tribulations, He always provides the courage to meet the demand. Sa tuwing may makakasalubong tayo, may mai-encounter tayong tinasabing trials and tribulations. Alam mo yung trials and tribulations na salita, mabigat yun. Yes, yung word na tribulation. Kasi yung tribulation talagang pinapatay ka, dinidrain ka niyan. How many of us here will be honest to say na you have encountered a biggest trial and tribulation in your life? Yung nung dumating sa buhay mo yun, yung parang tuyong-tuyo ka. Yung parang nalulunod ka na. Yung parang ayaw mo nang mabuhay. If we will just be honest, I will say this, I was one of those people who encountered that kind of tribulation in life. Yung parang ayaw mo nang mabuhay. Totoo yun eh. Dumadaan talaga tayo sa point na ganun eh. Yung nagkapatong-patong na yung financial obligations mo at hindi mo alam kung saan mo kukunin. Yung taong pinagkakatiwalaan mo at somehow at some point siya pa yung taong nanakit sa'yo na hindi mo matanggap yung katotohanan na yun. Sa marriage, for so many years, ano nangyari? Yung mga point na yun, yun yung mga tinatawag na tribulations na parang papatayin ka na ayaw mo nang gumising sa maaga. Ng maaga. But the good thing is, when you hold on to the truth, and the Spirit and the power of the Lord, He will always provide the courage to meet the demand. Papaano tinalo ni David si Goliath? Stones. Stones. David was a man of great courage. Not merely a human courage, but courage rooted in the sovereignty of God. Kapatid, hindi pa tapos ang laban. Anak ka ni Lord. Anak tayo ng Diyos. Though we may face trials, though we may face tribulations, but remember this, the same God that gave David a victory is the same God that we worship. He is the same God that we praise every morning. He is the same God that we offer our worship every morning. Kung binigyan ng wisdom, ng courage si David, bibigyan ka rin niya at binibigyan ka niya ngayon. Bakit yung lakas ni David, supernatural strength yun? That is the supernatural strength in action in the life of David. Defeat o pagkatalo is never an applicable option for the person of courage. Pag anak ng Diyos, wala sa bokabularyo natin yung tayo ay talunan. Kaya tayo naging tamad na sa buhay, nawala ng gana ang buhay, pinabayaan na ang buhay because of this certain Goliath that came into our life. Kasi may dumating na Goliath. Kaya nawala na tayo ng motivation. Akala natin panghabang buhay na yung trabaho na yun. Kasi ang ganda ng benefits. Akala natin panghabang buhay na yung relationship. Akala natin panghabang buhay na yung negosyo natin. Alam niyo ba, if you will just read the newspapers, alam niyo ba na mas mataas ang census o mas mataas ang bilang, ang numbers ng mga taong nagko-commit ng suicide? Mas mataas ang bilang ng mga millionaires at billionaires na nagko-commit ng suicide. Compare mo sa mga taong average, mahihirap na sanay lumaban sa buhay. That's true. Bakit? Because their strength, their dependency is based upon their what? Their treasures. Their dependency, their strength, their courage comes from their wealth. Kaya pag tinanggal ang yaman, nagpapakamatay na sila. Parang tapos na ang mundo para sa kanila. Tayo hindi eh. Bilib nga ang ibang mga bansa sa Pilipinas eh. Biro mo, bumabagyo na, nagbabasketball pa ang mga Pilipino. Biruin mo, katakot-takot na bagyo na dumadating. Nagvi-video okay pa ang mga Pilipino. Sanay tayo sa hamon ng buhay. Amen to that. Amen to that. Kung noon, wala tayong Diyos, lumalaban tayo sa buhay, what more now?
na nakilala natin si Jesus, may relationship tayo kay Jesus, di mas lalo na. Mas lalo tayong yayabang kasi pinagyayabang natin si Jesus Christ. Yung mga tao nga walang pinagyayabang, nagyayabang. Tayo pa kaya may ipagyayabang tayo. Sino? Si Jesus. Jesus is my strength. O sabi nila, amen. True po. How many of you agree with me? If you will just be honest, Pastor, lumaki po kami sa hirap. Sanay akong kumain ng tuyo. Sanay akong kumain ng kamatis ng ulam. Ngayon pa kaya, nag-i-steak ka na dyan. Nag-chicken barbecue ka pa ngayon. Walang-wala eh. Wala pang sahod. Ulam mo, steak lang. Hindi ba? Tayo mga noipi, alam nating lahat yan. Sanay tayo sa hamon ng buhay. Defeat is never an applicable option for the person of courage. And if you believe in your heart that you're a person of courage, say amen. Say amen. I am a person of courage. Hindi nyo ba na kung iisipin nyo lang, if you will just reminisce yung pinagdaanan nyo mag-asawa bago nyo na ipundar yung mga bagay na yan, yung pinagdaanan ninyo mag-asawa bago nyo na achieve na mapatapos yung mga anak ninyo, yung hirap na pinagdaanan ninyo, being a single mom, being a single father, being a working student just to finish your school, hindi madali yon? Sanay tayo dyan. As David faced Goliath, he never considered defeat an option. Pag masipag, may kakainin. Pag dinaig ng problema, nawala ang sipag, ibalik ang sipag. Manalig sa Panginoon. Be a person of courage. Be a person of courage. People of courage, they refuse to look for ways of escape. Ang taong matapang, ang taong masipag, ang taong may dedication, may pananampalataya sa Panginoon, hindi tumatakas. Because they set their eyes on the advancement and victory. They never go into battle that they entertain the thoughts of defeat because you will lose. Kung bago ka sumabak sa laban, iniisip mo nang matatalo ka talaga. Matatalo ka talaga. Nakita ko kanina, meron tayong mga business deal na haharapin. If you're a person of faith, close na tong business na to. I have confidence in my God. I have confidence that Jesus is with me. Let His will be done. I am a conqueror, not a loser. Samahan mo pa ng sipag. May lakas ka na ng loob. May courage ka na. May strength ka pa. May sipag ka pa. Anong tawag sa iyo? Di wow. Ikaw na. Ikaw na, kapatid. You have the character, the traits of David. Si David maaga pa lang nagpapastol na. Pero sabi ni David, kahit pastol ako, wag mong hahamakin ang Diyos ko. Makikita mo. Courageous people, men and women of courage, they know their success lies within the unshakable God. Ang isang tao, lalaki man yan o babae, alam natin na ang tagumpay natin nakasalalay lang sa ating Panginoon Diyos. Courageous people, people with determination, if you are determined to stand up and walk by faith, you will recall your past victories and the faithfulness of God in your life. Kapatid, kung binagsak ka ng problema, bumangon ka. Because once upon a time in your life, God gave you a victory. Alalahanin mo yung mga tagumpay ng buhay mo noon. Huwag mong isipin yung bumagsak na buhay mo ngayon. Alalahanin mo kung paano kang binlessed ni Lord, kung paano kang inalalayan ni Lord noon. Gagawin din niya yun ngayon. Because God is faithful and our strength lies on God. At times, si David, he had faced enemies just as mas matindi pa kay Goliath. And what are those? In the moments before the battle, David recalled how God had strengthened him. Bago niya hinarap si Goliath, inisip niya, teka muna. Bago ko labanan itong supot na to. Sinabi ni David yan. Sino ka na Filistino? Nalalaitin mo kami kayo mga supot. Nalalaitin mo kami mga anak ng Diyos. Minaliit niya si Goliath.
Sabi niya, inisip ni David, teka muna, binigyan ako ng victory ni Lord. Pinatay ko yung leon. Pinatay ko yung oso. Papatayin ko rin to. Because I have a big God. Doon pa lang ine-expect na ni David na mayroon tulong, may reinforcement na si Lord para sa kanya. Church, courage is a result of having the right attitude. Don't ever forget that. Courage is a result of having the right attitude. Ganda i-post to na. Yan ang mga pang-post. Yan ang mga pang-share sa Facebook. Tapos lagyan mo pa ng mga design. Courage is a result of having the right attitude. Pag meron kang tamang attitude, malakas ang loob mo. Kasi you stand with the truth. At yung truth nasa likod mo. Yung truth kaalalay mo. Yung truth kakampi mo. Si Jesus Christ. Kasi may right attitude ka. David realized that he could not win by his own strength. And he knew that God will be with him. Or else he will be defeated. Courageous people, determined people, they look to God and they trust the guidance of the Lord in their life. Yan ang courageous people. Kaya may mapapansin kayo, kaliit-liit na tao ang lakas ng loob. Kaliit-liit na tao talagang kung manindigan wagas. Ang liit na tao pero talagang he stand for the truth. She stands for the truth. May mga ganyan Bakit? May Diyos ako. Ba't ako matatakot sa iyo? I know that my God is guiding me. And I know that my God is strengthening me. Tandaan ninyo, David's brothers, they mocked him. Even King Saul doubted him. And Goliath, he made fun of him. But their negative talk did not affect David. Tayo, nawala na tayo ng determination. Bakit? Di mo kaya yan. Kaya tuloy dati, ang sipag-sipag, motivated gumawa sa buhay, motivated magtrabaho, nung nakarinig ng salita na lait, wala na, ayoko na. Ayawan na. Ayawan na. Hindi naman na-appreciate May ganun talaga. May ganun tao talaga na madaling ma-defeat, na madaling ma-offend, madaling maniwala sa sabi-sabi. May mga taong ganun. May kasabihan yung mga elders natin dati. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Pag alam mo katotohanan, katotohanan yun. And where is the truth? It is in the Word of God. Huwag mo hayaang maliitin ka ng mga tao. Kung si David na discouraged sa kapatid niya, sabi niya, umalis ka rito, wag kang makisali sa amin dito. Iuwi mo na yung tinapay na yan. Dali mo na yung palaman na yan. Bumalik ka na rin kay tatay. Hindi ka pa pwede rito. Saul doubted him. Kaya mo ba talaga? Hindi mo kakayanin. Yung mga sundalo ko nga, hindi nila kaya. Pinagtawan ng panigulayat But it did not affect David. Same thing, lesson in life. Huwag kayong madi-discourage sa mga negativities ng mga tao sa buhay nyo. If you know your capacity, if you know the ability that God has given you, laban lang. Laban lang. Every time God calls you to follow Him, you will expect opposition. Yes. Every time God calls you to follow Him, expect opposition. Even from what? Surprising sources. Ano ibig sabihin nun? Pag ginagawa mo ang tama, maraming magagalit sa iyo. Pag gumagawa ka ng tama sa buhay ng kapwa mo, magagalit sila sa iyo. You will expect opposition. You will expect opposition kasi ginagawa mo yung tama. Pero pag ginagawa mo yung tama, sumusunod ka lang sa Panginoon, you don't mind what other people will say. When you do the business of God, God will take care of your business. You take care do you take care of God's business? You follow Him, He will take care of your business.
Genuine courage is not chilled by inner fears or outward difficulties. Hindi tayo dapat ninenervyos, kinakabahan. Hindi tayo dapat nanghihina. Parang nararamdaman ko matatalo ako. Kinakabahan. Hindi dapat ganun. A person of courage is not interested in those who refuse to believe God. So anong dapat natin gawin? We always have to take time to study God's Word. And we have always to apply the principles of the Word of God in our life. We can always face our enemies head on when you stand on the promise of God's Word. Kaya natin makipagsabayan pagka tayo ay pinalalakas ng Panginoon. Kaya kapatid, yung sipag mo dati, which is naging avenue, which is naging dahilan, yung sipag mo, binless ni Lord. Nakita niya yung perseverance mo, ibalik mo yan. You have to find courage and to be motivated by the Word of God. A courageous person, he applies the resources that he learned in the Bible, the teachings, the learnings in a creative ways. Anong ginawa ni David? David, he chose 5 smooth stones and a slingshot as his weapons instead of the armors and the bulky and the heavy swords na binibigay sa kanya. Bakit? Binigyan siya ng wisdom eh. Kung gagamitin ko itong mga espadang to, hindi ako makakagalaw. Hindi ko malalabanan. Kung isusuot ko itong mga shield na ito, patay ako. Hindi ako makakahakbang, hindi ako makakailag kay Goliath. Anong pinili niya? Binigyan siya ng wisdom ni Lord. He faced Goliath. Sabi niya, itong mga shield na ito, hindi ko kailangan to eh. Ang kailangan ko lang yung shield of faith. Yun ang magliligtas sa akin. The shield of faith of the living from the living God. Yun ang kailangan niya. Ang mga tao kasi, they depend on the outward appearance. They depend on material things as their shield, as their weapon. No. You have to depend on the Spirit and the truth that will shield you, that will guide you, that will guard you, that will defend you sa lahat ng kaaway mo. At pagka ikaw binalot ka ng presence ni Lord, walang sino mang makaka-penetrate sa iyo. If you are a God-centered person, nobody can defeat you. How many of you will agree with me, kapatid? If God is with you, who can be against you? Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Yung mga kapatid natin ngayon na kailangan niyan. If God is with me, who can be against me? That's true. That's true. Kaya let this be a reminder to us. Ibalik mo yung sigla mo. Ibalik mo yung lakas mo. Ibalik mo yung motivation mo sa buhay. Be inspired by the Word of God. Be inspired by the story of David. Be inspired by the power of Jesus Christ. Be inspired and protected and covered and secured by the blood of Jesus. A person with the attribute of courage, he will always confront an opponent with confidence. That God will what? Will ultimately give him success if he obeys him. Once upon a time in my life, I was once like that. Yes. When I was in the middle of my talagang magulong buhay. Alam nyo, hindi pa man ako nakakakilala sa Panginoon noon, pero I believe that there is God. Yung time na wala na akong mapuntahan. Yung time na wala na akong mapuntahan, na hindi na ako safe because people, lumiliit na yung mundo ko. And there was a time na sabi ko, pupunta na lang ako ng probinsya, sasali na lang ako sa NPA para hindi ako patayin, para meron akong safe na lugar na pwede kong i-defend yung sarili ko, mag-NPA na lang ako, uwi na lang ako sa probinsya ng nanay ko sa Quezon, doon na lang mag-NPA.
Sabi ko, hindi ito eh. Alam kong may Diyos pa rin. Alam kong may Diyos pa rin na iingatan ako. At sabi ni Lord, umalis ka dyan. Dadalhin kita dito para mas makilala mo ko. Para mas maramdaman mo na mahal kita. At dito bibigyan kita ng bagong buhay. Dito bibigyan kita ng bagong pagkatao. Dito bibigyan kita ng bagong pag-asa. At gagawin mo kung anong sasabihin ko sa iyo. If you will just allow God to work in your life, He will give you the courage. He will give you a new life. You can confront the enemy because God will always be with you. And He will give you success if you obey Him. When we face life's trials as David did, by faith, we are becoming a man and woman of courage, and the victory is always ours. Ano yung ating life principle? Fight all your battles on your knees and you can win every time. Mga kapatid, bilang anak ng Diyos, oo, nanghina tayo. Yes, nawala yung ating lakas. Yes, naglaho ang lahat. Nawala na tayo ng motivation, direction sa buhay. But there will always be courage that we can find if we will just seek God in our life. Hindi porket nawala ang trabaho, nawala ang mga bagay sa buhay, nawala ang negosyo natin. Hindi porket nawala ang mga bagay na mahalaga sa buhay natin, tapos na ang mundo. No. Gulayat lang ng buhay natin yan. Gulayat lang yan ang buhay natin. Huwag mong kakalimutan na meron tayong Jesus sa buhay natin. Tinamaan man tayo ng sakit, cancer man yan, binigyan ng taning ang buhay mo ng doktor. Isa lang sasabihin mo, gulayat ka lang, may Jesus ako. Gulayat ka lang, may Jesus ako. Tinanggal ka sa trabaho. Gulayat ka lang, may Jesus ako. Anak ako ni Jesus Christ. And I will be never victims of my circumstances because I am victorious. I hope and pray, kapatid, that from the verse that we have read, that from the learnings that we have here, dito, we have heard from morning devotion, it gives us a motivation. It encourages us. It inspires us to continue our daily battles, our daily walk in life. Habang may Jesus, may buhay. Habang may Jesus, may pag-asa. Because He is the God of hope. He is the God of many chances. He is our powerful, almighty, sovereign God. And if He is so much able that He created the universe and all that is in us, surrounds us, walang imposible. Naibigay niya sa iyo yung ipinapanalangin mo. Sa lahat ng mga business deals, business meetings for today, i-claim mo na, kapatid. You have won. You have received the victory in Jesus' name. Sa lahat ng dumadaan sa chemotherapy, you have won the battle. The victory is yours, kapatid. Sa lahat ng mga nag-fail, sa lahat ng mga disappointed, sa lahat ng mga discouraged, remember this in your heart. Victory is in your hand. In the name of Jesus. Tayo manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa umagang kay ganda na ibinigay mo sa amin ang katagumpayan ng aming buhay. Salamat, Panginoon, for your unconditional love. Salamat for your never-ending grace. Salamat for your never-ending mercy. And salamat for your unending blessings sa buhay namin. We give you all the glory at excited kami, Panginoon, na sa araw ng bukas pa lang, merong magte-testify, may magte-testimony of how victorious
victorious we are in the name of Jesus. Salamat po. Ingatan mo kami, Panginoon, sa buong maghapon na ito. We give you all the glory and the honor in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, we are victorious. At wag na wag kakalimutan mga kapatid, we are blessed by God. I love you all with the love of the Lord.